What's up mga kababayan? Kumusta ka dyan? Kung naman tatanungin nyo ay okay lang naman. So kakatapos lang natin mag-gym. So Monday. So napakaganda ng panahon ngayong araw. Pero kanina umaga medyo malamig. Positive 7. Pero ngayon positive 25 na. So ang pag-usapan natin ngayon. Bale pag-usapan lang natin ngayon ay yung about sa company. Sayang medyo nakakalungkot kasi dapat ngayong taong to mag-increase ng sahod, syempre nang iniintay na lahat. Kaso anong nangyari, wala kami increase dahil nagkaroon ng rules yung government na maging yung oras kada linggo sa 1 week ay maging 44 hours na. So supposed to be, ang mangyayari nun dapat ay magiging Huwebes na lang sana pasok namin, kasi ang regular pasok namin ay 7 to 5 hanggang Huwebes, tapos 7 to 4 hanggang Friday, and then bonus na yung may pasok pagka Sabado. So dahil nga sobra kami sa oras, magiging sa isang linggo magiging 46.5. So ang nangyari, hindi kami dinagdagan. Ang ginawa lang yung 2.5 na oras, doon na lang yung magiging overtime. Yun ang magiging overtime namin. Pero the rest wala na. Regular day, and then yung bayad sa amin yun pa rin. Ang bago nga lang yung 2.5 na oras na overtime. Pero ang masama kasi nito, kung halimbawang may appointment ka, kasi hindi maaring hindi ka maaring magkakaroon ng appointment sa isang buwan o sa susunod na buwan, isang linggo, ganun basta. So hindi naman aabot ng 15 minutes ka lang sa appointment mo, or 30 minutes ka lang sa appointment mo, di ba? So kung halimbawang 3 oras, 2 oras at 4 na oras ka na wala, may appointment ka, so nonsense. Wala ka ng overtime nun. So magiging 44 na lang yung talagang babayaran ng oras sa'yo. At kagaya namin sa area ko, dalawa lang kasi kami, swerte pa rin kami kasi may pasok kami ng Sabado. So yun, doon lamang kami. Pero hindi natin alam, pagdating ng araw mawala yung pero wag sana naman, kasi nga narinig ko na baka bili ng bagong machine na mas mabilis. So syempre bawas oras yun, baka mawala pa kami ng overtime. So yun lang mga kababayan, medyo nakakalungkot din kasi nga sa isang taon nga naming inintay, mababa na nga yung bigay sa amin bago wala pa rin bigay ngayon. Doon na lang kinuha. Medyo syempre mautak din, pero wala kaming magagawa doon kasi kailangan pa rin namin ng trabaho. Wala kaming pwedeng reklamo. Syempre lalo na ngayon, napakahirap na maghanap ng trabaho dito sa Canada. Kaya tiyaga lang, mali mo soon magbago, di ba? Biglang magbagong ihip ng hangin, bigyan pa kami ng magandang opportunity, bigyan kami ng magandang sahod, di ba? Kaya tiyaga lang, ganoon naman talaga Ganoon talaga yung buhay, at saka yung sumunod na lang. So yun lang mga kabayan, ingat lagi lalo sa ating mga OFW. Salud.